na naman tayo pa yung bagong vlog na gagawin. So, bago tayo magsimula, siguraduhin nyo muna nakasubscribe kayo. Like this video, share, and smash the notification bell para ma-notify kayo sa may upload. So, for today's video guys, content ko is paano ko nagsimula na maging K-pop stan. So, you can see napakadami. So, ayan, wait lang. So, ayan na nga guys, magsimula na tayo. So, first of all, maraming salamat po sa mga nagsusuporta sa akin. And ayan po, nakita nyo naman napakadami, diba? Meron akong mga boxes dito na mga photo cards. Pero, yung iba wala nang laman kasi nilagay ko po sila sa mga call books ko or binder. Pero, sold out na talaga kagad. Tignan nyo naman, no? Diba? Sold out na yung iba. Ito, di ko pa ito nalalagyan. So, ayun na nga guys. Nagsimula ako nung grade 3 ako sa Kalumpit, Bulacan ako nag-aaral. Sa harap ng school namin, may nagtitinda ng mga photo cards, tapos 5 isa. Di ba napakamahal? So, di ba namang bibili na 5 isa? Pero ako, uto-uto ako, bumili ako kasi gusto ko lang. Tapos hindi ko pa alam kung ano. Yung alam ko lang na K-pop group nun is Blackpink and BTS. And di ko alam kung ano yung binili kong K-pop group. Nalaman ko lang nung naging matagal na akong K-pop stan na twice pala yung mga pinagbibili ko. Eh, hindi ko naman gusto yun. Hindi naman ako fan nun. Pero binili ko pa rin. So, bumibili ako kada uwian, bumibili ako ng 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Inuubos ko yung pera ko doon. And hanggang sa mga ilang piraso ako, mga 50 tuloy, mga 30 pieces na ganon or 40 pieces na nakaipon ako na ganon. Tapos, ayun, yung iba binenta ko, yung iba binigay ko sa pinsan ko kasi nga K-pop stan siya ng Twice, favorite niya yung Twice. Nalaman ko lang, sabi niya, Twice yan na, sabi niya, Twice yan na, sabi ko, Twice pala to, pangalan niya pala Twice, kala ko Blackpink. Eh, sabi ko, inubos ko pa naman yung pera ko dito. So, ayun na nga. Nung tumatagal, nung nakaipon ako sa nagbebenta ako nun eh. Bumibili ako, di ba, nung grade 3 ako, uwian. Tapos, yung iba binenta ko, nagkaroon ako ng pera. Hanggang sa nakaipon ako and bumili na ako ng mga call books. Hindi pala ako nakabili ng call books nun. Binili ako ng mama ko. Yung binili ko lang dun sa pera ko na yon is mga photo cards. Ayan, mga photo card yung binili ko. Mga ganito, isang box lang. Bumili ako ng ganon. Tapos, binili ako ng mama ko ng ganito. Ito yung first na call book ko talaga. Like, memory ko to eh. Memories ko. Kasi, ito pa yung first na call book ko na natanggap ko sa mama ko. Napakaingay, grabe. So, ayun na nga guys, nung natanggap ko na to is, syempre nilagay ko na yung mga titinda ko. Tapos, nagkaroon ako ng desk, mini desk. Tapos, nung pangalawa, pinahiram ako ng malaking desk, which is yung nandito sa Pampanga. Hindi na po ako nakatira sa lolo ko, which is dun sa Kalumpit. Hindi na po ako dun nag-aaral, hindi na po ako dun nakatira, pero pumapasyal pa rin po ako dun. So, ayun na nga. And nung naging K-pop stan na ako noon, nagtinda na ako. Una, small business. Pangalawa, nagkaroon na ako ng mga stickers. Bumibili ako ng mga sticker kung kani-kanino sa mga friend ko. Ayun, mga kaklase ko. Tapos, nung tumatagal, nagkaroon ako ng bugs. Sumabog na. Like, parang, ang dami nang bumibili sa akin. Tapos, sabi ko, what if kaya, mag-ipon ako ng mag-ipon, tapos bumili ako ng madaming mga photo cards, stickers, di ba, mga stationery. Ayun, nagsimula na doon. Bumili ako ng mga gamit ko, mga organizer. Yung organizer ko pa nga nun, DIY lang. Pero ngayon, you can see, mga na talaga, totoo na. Mga galing pang Miniso, ganon. Dati nga palengke lang, pero ngayon hindi na. So, ayun, madami na talaga nagbago.
Tapos, hanggang sa dumami ng dumami yung mga customers ko, hanggang sa lumago na ng lumago, hanggang sa nakapag-ipon na ako ng pera, tapos nakabili ako ng madaming ganito. And ayun, like parang pati yung mga kapitbahay namin, kaklase ko, umu-order na sa akin. And ayun, napakasaya ko kasi sabi ko, sa 10 pesos pala, dadami na pera mo. E di yun, sabi ko, itutuloy ko to. Kasi gusto ko nga dati magkaroon ako ng K-pop shop. Pero sabi ko, malay mo naman, di ba? And nagsimula ako dito sa maliit na binder. And nung birthday ko, niregaluhan ako ng 3 call book. Ito pala call book to. Biniregaluhan ako ng mama ko ng 3 call book. Ayan sila. Sunod-sunod. And edi 4 na yung call book ko. And niregaluhan niya din ako ng roll sticker na thank you. Kasi nga sabi niya, wala naman daw akong thank you sticker. Kaya binilan niya ako ng ganun para sa small business ko. And pangatlo niya namang regalo sa akin is yung packaging. Kaya, dati kasi papel lang yung packaging ko. Ngayon hindi na. Doon nagsimula. Naging yung plastic na kapag tinanggal mo, merong didikit na siya kagad. So, ayun. Ayun yung naging business ko. Hindi na papel, hindi ko na nilalagay sa Tupperware yung mga photo cards ko. Kasi dati guys, nakakatawa. Kinukuha ko pa yung Tupperware na naka-display sa bahay ng lolo ko. Tapos doon ko nilalagay yung mga photo cards ko, di ba? Pero ngayon hindi na, tingnan nyo, ang dami na, di ba? Napalago ko na. And itong mga box na to, hindi ko siya tinatapon. Gusto ko siyang i-display. And ayun, lumago. Tapos naalala ko pa nga yung mga box na ganito ko. Ginagawa kong organizer. Ayun. Tapos tinitape ko. Nung wala pa akong tape nun, yung ginagamit ko lang glue para dun sa packaging na paper. Diba? Ganun talaga. Ganun ako nagsimula. Tapos, ayan, dumami na sila. Ayan dumami na yung mga binders ko, diba? Tapos sabi ko baka lang masyadong bumili sa akin. Tapos, di ba napakadami na? Tapos, nagkaroon na ako ng madaming organizer, nagkaroon na ako ng madaming customer, meron na akong sariling table ko, meron na akong kwarto, kami dalawa ng kapatid ko, di ba? And memories din to. Etong mga photo cards, mga binibenta ko, memories sila. Kasi doon nabuo din yung pag-vlog ko. Actually, nabuo yung pag-vlog ko nung bata ako. Pero hindi ko naman alam na bobongga ng sasabog ng bongga. Tapos ayun, dinuloy ko na lang. Hindi, hanggang sa tuloy-tuloy na yung pagsusuporta nila sa akin, and pati kayo, tuloy-tuloy na din yung tuloy-tuloy na din yung mga umu-order sa akin. Alam niyo ba guys, one time may nag-order sa akin sa Kalumpit, di ba? Ang layo pa. Kalumpit, Bulacan, nasa Pampanga na kami. Pero sabi niya, gusto ko pang umorder sa'yo kahit nasa malayo ka na. Kasi nga, ang gaganda daw yung madami daw freebies, ang gaganda daw ng qualities. Sabi ko, hindi ako makakapunta dyan, napakalayo. Pero what if try ko, di ba? What if try ko pumunta dyan, pero matagal pa. Kasi, nag-aaral na ako dito sa Pampanga. So, ayan. Naging memories din to kung bakit ako nagkaroon ng sarili kong pera. Hindi na ako maasa sa magulang ko. Hindi na ako humingi ng baon sa kanila. Everyday, Monday to Friday, hindi na ako naghihingi ng pera sa kanila Monday to Friday. Ako, sarili kong pera ginagamit ko pang gastos ko sa eskwelahan. Ayoko nang maghingi sa kanila. Gusto ko, sarili ko ng pera ginagastos ko. Ayoko nang maperwisyo sila. Naiiyak na ako. Ayoko din, nahihirapan silang mag-budget. Ayoko din na nahihirapan silang mag-budget.
para sa akin and sa kapatid ko. Okay lang, kahit kapatid ko na lang yung bigyan nila ng pansin. Or, bigyan ng pansin. Siguro sa kapatid ko na lang kasi bata pa siya. And ako nakakatanda ako, kaya ko na yung sarili ko. And tumutulong ako syempre sa gawaing bahay. And ayoko nang humingi ng pera sa kanila. Maghihingi ako ng pera pero hindi ako naghihingi ng pera. Nanguutang ako kapag kailangan ko. Pero babayaran ko after one day. Ganun lang. Sabi ko, correct. Meron akong gustong bilhin and wala akong money. Sabi ko, pwede pa utang ng 100. Babayaran ko kapag binayaran na yung in-order sa akin. And yun, kapag binayaran na, bigay ko na sa kanya. Diba? Ganun lang kasimple. So, syempre, kapag sumasweldo din ako sa YouTube, kahit maliit na bagay, maliit na pera, binibigyan ko sila kahit 1,500, masaya na sila. So, gusto ko lang talaga natutulungan sila and ayoko din yung umaasa ako sa kanila. And gusto ko din, syempre, na madami pang mga bata na matutunan na sa simpleng pera, sa simpleng panahon, kailangan nilang mag-budget. Tingnan mo yung 10 pesos mo na baon, nagawa ko na lang 100, 200, 500. And kumikita po ako ng 100 to 200 a day sa pagbibenta ko lang. Pero malaki ng bagay sa akin yun. Bakit? Kasi nabibili ko yung gusto ko, nabibili ko yung kailangan dito sa bahay, nabibili ko na yung, hindi nabibili, di na ako humingi ng pera sa mama ko, tata ko, para sa baon ko. Ako na mismo yung nagbabayad sa kailangan bayaran sa school. Kunwari, sumali ako ng field trip, ako na babayad doon. Ako na bahala doon. Grade 5 pa lang ako ngayon. Pero, yung 10 pesos na baon mo, 20 pesos na baon mo, nagawa ko na ng 100 day. Nagawa ko na ng 100 to 200 per day. Diba? Grabe yon. So, malay mo, ikaw umaasa ka pa rin sa parents mo. Mag-ipon ka, gawin mo yung ginawa ko, ganito mangyayari sa buhay mo. And wag lang po tayong umasa sa parents natin. Kung hindi, pati na rin, wag niyong pababayaan yung parents niyo na sila lang gumagawa sa gawaing bahay. Siyempre, kayo din mga bata, mga anak nila. And sa mga nagsasabi po na kailan yung house tour, matagal pa po yun. Sorry po sa mga nag-abang dahil hindi pa po tapos tong bahay namin. Hindi pa po napipinturahan tong bahay namin. Tsaka na lang po kapag napinturahan na, doon ko pa lang po mag-house tour. Pero matagal pa po iyon dahil kailangan pa po namin unahin yung pag-aaral ko, pag-aaral ng kapatid ko, at saka yung pang-araw-araw namin. Siyempre, yung kung ano kakainin namin. Pero yun, biruin mo, 3 times kaming kumakain. Almusal, tanghalian, at dinner. Actually, 4 nga kasi nagme-merienda pa kami and nagme-midnight snack pa kami. O diba? At least, sa simpleng pamilya, makakabuo ka ng mayaman sa pagmamahal. Hindi po kami mayaman, pero mayaman po kami sa pagmamahal. And kung madami nagsasabi dyan na hindi pa papinturahan, bakit ang tagal naman ng mga house tour na yan? Kasi po hindi pa po namin ma-push dahil kailangan po talaga namin mag-budget dyan. And malaki din po kasi itong bahay namin. Di ko lang mapakita kasi nakakaya dahil hindi pa pintura. Madami kaming gamit na, pero ang kulang na lang is pintura. Mapinturahan to. Ayan, you can see. And mapinturahan yung kwarto namin and yung kwarto ng mama ko and daddy ko. So, ayun. And sa mga gustong maging kagaya ko,
hindi na umasa sa parents nila, kumikita na lang sariling pera, mag-ipon at mag-ipon at magpursige at mag-aral ng mabuti. So, sa mga nagtatanong din po kung bakit napakadami na itong mga call books binders na to, mga boxes, sa mga boxes na yan, kasi po, yung madami po talaga akong mga, meron po akong binibenta na Enhypen, BTS, Blackpink, Twice, New Jeans, 17. I think hindi na ako nagbibenta nun. Beanie, ayun. Ang dami kong binibenta, kaya iba't ibang binder yung mga binibili ko. And yung mga binder na iba dito is hindi na siya tigwa 100. So, nabibili ko to ng 200. Magto 200 na. Mga mahal na po talaga. So, I think yung mga mahal na nabili ko na binder is eto. Ito, worth 500 to. Nagulat ako. Pero ito 150, ito 500, diba? Pero magkapares lang sila. And ayun nga. Balik na tayo ulit sa story. Ayun, yung 10 pesos na yun, naging 100 to 200 per day. So, diba? So, sabihin natin 100 na lang or 50. Kasi minsan, minsan walang masyadong bumibili. Kapag kapag Monday to Friday, may bumibili sa akin madami kasi siyempre yung mga baon nila, di ba? Yung mga estudyante, mga baon nila, di ba? Bibili sa akin. Yung mga iba nga dito, mga bata pa lang, mga 8 years old, pumupunta dito sa bahay namin. Sabi niya, Ate Ray, pabili nga po ng photocard, sticker, ganyan, ganito. Hindi lang po photocard yung binibenta ko. May binibenta po akong keychain, sticker, photocards, and mga anime na para sa mga lalaki, para sa mga babae, and yung mga sports car na sticker, ayun. Binibenta ko din yun. Siyempre, hindi lang puro pang babae bibenta ko. Siyempre, para din sa mga lalaki. And nagbebenta din ako minsan ng organizer kapag di ko na gusto. Di ba? Kapag nagsasawa na ako, binibenta ko na sila. Pero pinapalitan ko din. So, ayun na nga guys. Thank you for watching. Please like and share and subscribe. And smash the notification bell para notify kayo sa every upload. So, maraming salamat po sa mga nanood, sa patuloy na sumusuporta sa akin. And lagi po ninyong tandaan na mga bata dyan na nanonood, lagi niyo pong tandaan na huwag lang po kayo sa parents nyo. And tulungan po natin sila. Tulungan po natin yung mundo na umangat. Siyempre, Pilipinas. Tulungan po natin na umangat ang mundo. And siyempre, huwag natin papabayaan sarili natin, pati parents natin, pamilya natin, kamag-anak natin, lahat na yan. At ayun po, mag-ipon po. At sa mga hindi po fan ng mag-ipon dyan, baka ito na yung time para mag-ipon kayo. So, yun lang guys. Bye, stay safe, and mag-aral na mabuti sa mga bata dyan na nanonood. Maraming salamat po. And road to 50K, napakatagal. So, ayun na nga guys. Bye! Thanks for watching. Please like and share and subscribe.